Hello Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Taurus, pauna mensahe ninyo ay safety. Ayan, so don't be too proud to go back to shore. Ayan, Taurus. Napakahalaga na dapat ang iniisip ninyo lagi ay ang inyong kaligtasan, ang inyong safety, at ang inyong pamilya. So, lagi lang mag-iingat, no? Always be vigilant kahit saan kayo pumunta, kahit nasaan kayo, first priority ninyo dapat is your safety. Lalong-lalo na kung nasa labas kayo ng bahay, no? At saka, there is also a need dito for some of you na magdasal, no? Lagi tayong magdasal. Let's always call on the protection ng Panginoon, and let's always call on the protection of Archangel Michael, no? Kasi si Archangel Michael, ito siya yung Archangel na parang leader siya. Siya yung leader ng mga, kumbaga, army of angels, no? Siya yung pinakapinuno, no? Kaya, let's always call on him, no? Na ilagay niya yung kanyang blue sapphire sword of light, no, sa paligid natin, sa harap natin, sa likod, sa left and right, above and below. Yun lang lagi nating idadasal, no. What else? We have dream. Ayan. Kung meron kayong mga pangarap, no, Taurus, parang wala naman yata ang tao na walang pangarap, diba? Wala pa akong naririnig, no, or nalalaman na tao na walang pangarap. So, but let's not assume. Okay? Kasi hindi natin alam talaga din kung anong mga nangyayari sa buhay ng ibang tao. But just in case, just in case, meron kayong pangarap, ano na ang nagawa ninyo sa pangarap na yan? Diba? Kasi it feels like to me na this is an invitation for you, no? Na mag-work on your pangarap na kayo. Kasi maaring sa ngayon, kaya ito pinapaalala sa inyo because maybe meron ng mga opportunities sa ngayon na nandiyan na, no? Maaring there are opportunities around you already at this time na magbibigay na sa inyo ng opportunity para makalapit na kayo doon sa inyong mga pangarap. So, just be on the lookout for those opportunities and possibilities kasi maaari talaga na nandiyan na yan. No, kaya kayo iniimbitahan sa ngayon na alalahanin ninyo ano nga ba ang inyong mga pangarap. Kasi maaaring ngayon na kumakatok na yung mga oportunidad, no? Stillness, ayan. So this is also a time na mag-me time kayo. Mag-me time, alone time because this is the time that you need to be by yourself, no? Kayo muna. Mag-connect kayo sa inyong sarili, connect with your heart, connect with your soul, connect with your intuition. Kasi this is really a time for reflection, contemplation, and introspection. It's Lenten season. So, ito perfect time ito para magnilay-nilay at magmuni-muni tayo. Mag-re-evaluate tayo ng kung ano na mga nagawa natin sa buhay at ano mga plano natin sa buhay, ano pa ang mga gagawin natin, yung ganon, no? Kaya, it's also an opportunity para makapagpahinga din kayo, no? Hindi lang physically but also mentally. So, let's focus on our spiritual side of life naman, no? What else? We have Nine of Wands. Ayan. So, maaaring may travel ang iba sa inyo rito, no? Maaaring yung travel na to is impromptu. Ayan. Or pwede rin na planned ito. But whatever the case may be, kung anong gagawin ninyo rito, maybe this is an adventure para sa'yo. Or maaaring naisip nyo lang ito ngayon. Or maaaring talagang meron kayong nakikitang oportunidad, no? And you are going to take advantage of that. And you are, hindi na kayo magpapapigil, no? Yung ganon. We have Nine of Pentacles. Napakaganda, lalo-lalo na pagdating sa kapirahang aspeto. This is a very bountiful, no? And abundant and prosperous energy. Kaya panahon ito ng kasaganaan sa inyo, lalo-lalo na pagdating sa pera at material na bagay. Because you can afford, no, to acquire
material things sa ngayon. Kasi maraming pera ang pwedeng dumating sa inyo sa ngayon. At yung perang ito, pinagsikapan ninyo to. This is the fruit of your hard work. This is the fruit of your labor. Kaya entitled kayo na i-enjoy ninyo yan. Entitled kayo na i-save ninyo yan. Entitled kayo na i-pamper naman ninyo ang inyong sarili. I-spoil ninyo ang inyong sarili ng kahit konti lang, no? Yung ma-enjoy mo lang, no? Yung kahit konting parte ng bunga ng inyong pagsisikap, no? So what else? We have sa number 8, strength. Ayan. So maybe kailangan ninyo rito ng physical strength, no? And as well as inner strength, no? Kasi siguro may challenging situation na hinaharap ang iba sa inyo rito na maaaring hindi ninyo ito na-address pa sa ngayon kasi parang napaghihinaan siguro kayo ng loob, no? Kaya this is inviting you to activate your inner strength. Innate sa ating lahat yan, kailangan lang natin na buhayin yan, kailangan lang natin tapikin yan, no? Tapikin natin sarili natin at buhayin natin yung strength and courage natin, because kahit ano mga obstacle na dumating sa atin, no, sa buhay natin, kayang-kaya nating lagpasan yan. Kayang-kaya nating solusyonan yan. Kahit anumang problema ang meron tayo. Okay? Lakasan mo lang ang inyong loob. Tibayan mo lang ang inyong loob. Kasi, at saka alalahanin ninyo na walang problema na hindi natin kayang i-address yan. Walang problema na ibibigay sa atin na hindi natin kayang i-handle yan at solusyonan. Okay? Wow, napakaganda. We have 9 of Cups, no? And this is about happiness. Talagang, in general, no, magiging masaya talaga kayo. Kasi, may perang dadating. You're going to be very abundant and prosperous. Financial comfort, freedom. Mararamdaman ninyo yan ay may experience ninyo. Plus, ito, yung heart's desires ninyo, makakamit nyo din. Yung mga wishes ninyo are coming true din sa ngayon. Kaya, wala kayong mapagsidlan ng saya dito. No? When this happens, you will be overflowing with joy and happiness. No? At wag na wag ninyong kakalimutan magpasalamat. Be grateful for all the blessings na lagi nating natatanggap. Kasi, when we are grateful, no, mas lalo pang maraming ibibigay sa atin ng universe. Mas marami pa tayong makukuhang biyaya, no, from the divine. So, good luck sa'yo. Thank you for watching Love and Light. Namaste.